Tunog at tinig. Tula at titik. Pulso at pintig. Daloy at himig. Dangal at pag-ibig. Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Sari-saring okasyon at iba-ibang sitwasyon ang nagsisilbing tanghalan ng mga Pilipinong manganganta. Ang tagapakinig ay maaaring mga bisitang pangtangal, mga walang malay na paslit o maging ang sarili mismo. Ngunit mayroon ding mga kantang inilalaan sa mga tagapakinig na hindi nakikita ng karaniwang mga mata. Sa mga tibuli, ang lawang Cebu ay nagsisilbing kadlungan ng kultura at pananampalataya. Ang mga awit na si Medung Sabal ay kilala sa kanyang malalim na kaalaman sa mga bagay na espiritual. Ang Lingon Tutul Cebu ay isang imno na kinakanta niya bilang pagkilala sa mga diwatang kumatha at nangangalaga sa lawa. Si Lemugot Mangay, sinasabing siyang nagmamay-ari ng lawa, at si Kudan, ang tanod nito. Lemugot Mangay, bon atul kejuya ni gangadeken hulugnya nen asam magi mulul nen akong mintang udul beng selong dangken hulung la se folok walu halai la ni halos deng sen gemugn deng wan ken hulung tekui wan karau ga setifud wan uras ge sebusug bai lemot be megin sug oh mure bai hen wud mugut mangai mi karug nam den yoh milam tukug tenukel na tabul. Sa pamamagitan ng pag-awit na isalaysay ni Medung Sabal ang Henesis ng Lake Cebu at binigyang papuri ang kapaligiran at ang mga espiritong dooy nananahan. Ang pagpapahayag ng kasaysayan sa pamamagitan ng pag-awit ay laganap sa mga Pilipino. Sa bayan ng Bugyas sa Benguet, ang mga lakay o pinuno ng mga kangkanay ay sama-samang kumakanta ng bayog na patungkol sa mga ninuno, Diyos at Diyosa na kanilang inaanyayahang makisalo sa mga mortal sa malalaking handaan. Isa-isang kinikilala ng bawat yugto ng bayog ang mga Diyos at Diyosa at sinasalaysay ang kanilang mga pakikipagsapalaran. Ang bahaging ating maririnig ay patungkol kay Bugan at ang sari-saring pagpapalang hatid niya sa may bahay, mga manok, pananim, at ang pinakamahalagang tanda ng kayamanan, mga alagang baboy. Linggo sa adkano subuganan ato Sa mga pangkat na Muslim sa Mindanao, mahalaga din ang pag-awit sa kanilang buhay espiritual
gaya ng pagkanta ng diker ng mga Maranao. Mula sa salitang Arabo na dikir, ang diker na nangangahulugang pag-alaala sa may kapal. Mahabang pag-aaral ng eskritura, lengguwahe at literatura ang dinadaanan ng mga manganganta nito, gaya ni Sindao Banisil, isang kilalang mga awit at manunugtog. Inaawit sa mga malalaking pagtitipon gaya ng libing o banal na araw, laman ng diker ang pagbati sa mga panauhin at nagtataglay din ng sagradong salita mula sa Quran. As-salatu Ang salitang awit na karaniwan na nating ginagamit para sa anumang uri ng kanta ay nagmula sa awit ng mga Tagalog, mga mahahabang tula tungkol sa mga pantasyang kaharian at pakikipagsapalaran ng mga prinsipe at prinsesa. Isang magandang halimbawa ng awit ay ang Florante at Laura ni Balagtas. Sa Sariaya, Quezon, marami pa ring mga kabanata ng mga tulang ito ang naisaulo at kayang awitin ni Nanay Mita de Torres, kagaya ng Don Juan Tiñoso at Prinsipe Igmedio. Ang ating maririnig ay ang imbokasyon na pambungad ng Don Juan Tiñoso. O Diyos na Ama, nansang maliwanag kayo, Deben Verbo, ay santong Diyos Anak. Espiritu Santo, ng tatlong persona, sayang dilat labi ko'y tulong ang mangusap. Pupuno ang kuna ay mga kamahalan na yaring munting sabi ay salitang tuturan. Kung baga mamali ay salitray magkulang, ayos tong bait ninyo'y siyang karagdagan. Solong katawang ko ay tindig sa dilante, ay tanghaling kangayon ay nang matang marami. Huwag kang aasang ika'y mapupuri, ay sa libak at pula ay doon manatili.
Ako'y lalakad na, ay bulag ang kabagay, ay di ko talastas ang patutunguhan. Mapagpalang Diyos, ay ako po'y samahan, ay ituro mo, Birhin, ay ang tapat na daan. Yaring paglakad ko'y nang lolo mo halos, ay ang paat kamay ko'y parang ginagapos. Ipinang lolo mo ay ng puso ko't loob, ay dahil sa maraming ay matang nanonood. Sulong katawang ko ay nahihiya ka man, ayos ay ang mukha mo ay magpakailanman. Harap sa tao ay mukha'y mahinusay, ayo gali ay ng isang may pinag-aralan. Yaring pagtindig ko ay sa gitna ng bahay, ay nalalantang kahoy, ay ansiyang kabagay. Ang nakatutuyo ay ang patak ng ulan, ay nakasasariwa, ay ang sikat ng araw. Ang okasyon ng pagtatanghal ng awit na kung tawagin ay paawitan ay isang masaya at kadalas ay magdamag na pagtitipon. Sa mga ganitong pagtitipon, hindi mawawala ang pag-inom ng lambanok. Ay nakasasariwa, ay ang sikat ng araw. Para sa mga bisitang nakikita man o hindi, tanda ng mabuting pagtanggap gaya ng pagsasalo-salo ng pagkain at inumin ang mga tinig na umaawit.